Hi everyone! Happy October! It's Snack here. So welcome back sa mga bago. Hi, nice meeting you. This is Snack, your friendly tarot reader and guide. Ayan siya. So yan, October na nga and sorry kung late tayo nag-upload but bago tayo mag-start ng reading, tulad nga ng promise ko last time, meron tayong top 5 or something 5 na eme before we do the reading. So for this month, this is your 5 affirmations that you can use for the month of October. Ayan, 5. So, meron tayong cheat sheet. Para syempre hindi tayo magkamali. So, ayan. Number 1. I trust the journey I'm on and believe everything is unfolding perfectly. Ibig sabihin po nito is, you should trust the process ng buhay. And ito yung kahit hindi mo na siya maintindihan, hindi mo na yun maintindihan yung mga nangyayari, just have to trust the process. Kung ano man yung nangyayari, it's really happening for a reason and there's a reason why. Ayan. So number 2, I am open to the new opportunities that October will bring. So be ready and welcoming sa mga bagong parating. Ngayong October, mapabagong kaibigan pa yan, bagong experience, and of course, changes, chances, lahat ng bago. Be open. Number 3, I radiate confidence and embrace change with grace. So, you just have to believe your face tuloy. You have to believe in yourself and of course face challenges with a positive attitude, knowing that you can handle whatever comes. So parang be confident and embrace whatever things will come to you with a positive mind, positive attitude, ganyan. And alam mo yun, yung tipong ano man yung ibigay sa'yo, kaya mo. Hindi yan binigay sa'yo kasi hindi mo kaya eh. Diba? So, kakayanin mo. Parang sabi nga nila, susuka pero hindi susuko. Okay. Number 4. I release any fears and doubts and welcome abundance into my life. Ito yung you have to let go of everything na nag-hold sa'yo. So, let go of the things that is anything that is holding you back. Instead, mag-focus ka kung paano ka mag-attract ng success, ng love, ng prosperity, ng pera. Huwag mong isipin or huwag mong ilagay yung focus mo sa mga problema. Focus mo kung paano ka mas gagaling, mas magiging successful, paano lalong magmahal at maging mayaman. Okay? Number 5. This is the last one. I am in alignment with my higher purpose and ready to receive guidance. So, you are on the right path and open to receiving wisdom from the universe, your intuition, or your higher self. So, ito yung ready ka na to receive everything from the universe. Be open. And babalik tayo sa number 1 is kahit hindi mo na maintindihan, kahit ang gulo-gulo na, just trust the process. Okay? So yan ang ating 5 affirmations for the month of October, and I hope kahit papaano ay diba, may nakuha kayo dun sa 5. Kahit isa lang doon, i-ano nyo ngayong October. And sa mga gusto ng tarot reading nila, just stay tuned. And of course, thank you so much sa mga nag-subscribe. And sa mga balak mag-subscribe, ayan siya. And sa mga nag-follow sa social media pages ko, thank you so much. So, let's go to our tarot reading. Hi! Sa mga may Aries, Sun, Moon, and Rising. So, ito ang inyong October reading. So, yes. Shuffle tayo. Aries, na mga may sun sign or pinanganak ng March 21 to April 19. Ayan. And of course, sa mga may rising and moon and ano ba yun? Venus. Kasi love yun eh. So yeah, it's been a while. So tingnan natin ang inyong reading. Siyempre mayroon akong
Kaloka. Shuffle lang natin ng maayos ang cards ninyo. Okay, for the month of October. Ace of Wands. Ay, mali yung ano ko po, reverse. Okay. Ayusin ko lang. Unahin natin yung nag-iisa. Uy, Four of Swords. As you can see, ano siya, it's parang rest. Ito yung buwan na you have to, actually lumabas din to sa isang reading ko sa isang tao, which is, sinabi na, this month is, or you have to pause, rest, and i-appreciate nyo lahat ng mga bagay-bagay na nagawa nyo sa sarili nyo for this past 9 months. You have to celebrate whatever the wins that you have and you rest your mind. Kasi kailangan nating lahat yan, pahinga. And you have to take care of yourself as well. Parang appreciate all the things na nagawa mo, na naging okay ka para sa sarili mo. So this is actually the month that you have to rest and appreciate lahat ng mga nagawa mo sa sarili mo. Like, yung bumangon ka lang everyday, that is already a win that you have to celebrate. Na nakayanan mo, umabot ka ng October, you have to think of that. And wag mong pagurin ang sarili mo. So, yun ang sinasabi this October. Okay, sa past, ang ano ko kasi dati is, so hindi siya past, present, future ngayon. So, gagawin natin is, ano ba yung parang main things. Ayan, so, ihiwalay natin kung kunyari may problem o may ano. So, technically, may mga changes kasi ngayong October na kaya siguro sinasabi na you have to rest kasi nga there were changes na nangyari last time na talagang inano ng mundo mo, kinasira ng mundo mo, kinawasak ng mundo mo. So, since nararamdaman mo yan ngayon, Aries, yung changes na yan na OA, you have to, kasi feeling mo babagsak ka na eh. Feeling mo parang pagod ka na, hindi mo kaya dahil nga sa changes na to na ang OA ng parang feeling mo wasak na yung mundo mo, gulong-gulo ka and you don't know what to do. What you need to do, ito nga sinasabi nito, is to rest and celebrate and check yung mga things na nagawa mo sa sarili mo. You have to check on yourself kung ano yung mga nagawa mo, 'di ba? So kung feeling mo down na down ka, check mo yung mga nagawa mo in the past. I-check mo yung mga lessons na na-learn mo sa past, and I think that is the time na kumalma ka. So, sa mga nangyayari ngayon, you have to calm yourself. Ayan. Ikalma mo at tignan mo yung mga magaganda at mga wins na gawa mo this past month. Kasi, just be positive, maging positive minded ka lang kasi you will reach whatever you want. Sabi nga dun sa video ko kanina about affirmations this October. Susuka pero hindi susuko, or parang sinasabi din niya na trust the process. Diba? You have to trust the process. This is happening kasi nga nangyayari itong mga bagay-bagay na to dahil para sa mga pangarap mo. Minsan, feeling din na natin naiintindihan. Parang akala ko ba for the good of all, or para sa ikakaganda ng buhay ko, pero bakit ganito? Bakit parang wasak na ako, durog na ako? Actually, nangyayari yan kasi alam nyo yun, may mga bagay-bagay na kailangan mawasak para maayos. Kasi kunyari, old house, ancestral house, puno na ng anay, sirang-sira na. Hindi mo pwedeng tapalan yan ng puro pang anti-anay na lang. Hindi eh.
para maging maayos, maganda at matibay ulit yung bahay, you have to fully renovate it. Ibig sabihin, wawasakin mo talaga yan para gawin mong bato. And kaya siya kailangang may wasak na pangyayari. 'Di ba? And also, sinabi din sa card sa'yo dito that you have to go, go, go. Kaya ano man nangyayari, just trust the process. Kung ano yung pangarap mo, go. I-push mo kung ano yung pangarap mo na yan. But, of course, kapag sobrang pagod ka na, hirap ka na, nalilito ka na, upo ka, pahinga ka, isipin mo yung mga bagay-bagay at mga rason na ginawa mo to kasi nga may mga pangarap ka and kinaya mo noon, ngayon pa ba? 'Di ba? Also, I have here Ace of Wands. Walang masyadong ganap when it comes to love life sa'yo, Aries. Kasi I think wala ka namang problema when it comes to love life. But, hindi siya yung pinaka-focus. Parang dito is about yung passion mo. I think meron kang binibuild up sa sarili mo na hindi mo, parang ba't hindi mo ma-rich, di ba? Parang, ba't ganito? Gusto ko maging sikat na vlogger, ganyan. Gusto ko maging sikat na YouTuber. Pero bakit hindi ko nare-reach yun? Well, actually, it is just telling you na maybe kailangan mo ng bagong tactics. Maybe kailangan mo ng bagong plano. May kailangan mo ng bagong style. Ganyan. In that way, maging okay ka na vlogger, ganyan. Or, kunyari, meron kang karinderya. So, parang konti na lang yung tao na umaano sa akin, na kumakain dati. Ang lakas ngayon, hindi na. Siguro you have to add something sa menu. Ganyan. Or kung online seller ka, kunyari, you have to add something na bago. Kung ano yung trending. Basta something new na magpapaano sa mga tao, papaingganyo sa tao, ganyan. At kailangan ko rin siyang i-apply sa sarili ko. Aries din ako. So, okay, Two of Wands. This is actually, Two of Wands is, you have to balance kung ano talaga yung mga gusto mo sa buhay. Ano ba yan? You need to balance. Hindi yung ifo-focus mo lang lahat dito sa business mo, pero gusto mo maging okay din yung buhay mo. Hindi kasi ganun yun. Dapat life balance lang siya. And kung gaano yung effort mo dito sa side hustle mo sa work mo, dapat ganun din yung effort mo sa sarili mo. In that way, both is okay. Both is maganda. 'Di ba? Hindi siya pwedeng focus ka lang dito sa isa, pero 'di ba, napapabayaan mo na yung isa tapos gusto mo okay din yung isa. Hindi kasi ganun yun. Dapat focus ka sa dalawa. And when it comes to money, I have here Two of Pentacles. Ang ano naman itong Two of Pentacles is parang you have to balance as well. Hindi yung puro, kunyari may pera ka, hindi lahat ipupunta mo sa business mo. Hindi. Dapat magtira ka din para sa sarili mo, sa family mo, para hindi ka naman, hindi yung itataya mo lahat. Kunyari, nag-i-scatter ka, ganyan. Yung itataya mo na lang lahat doon sa online gambling mo, imbis na pati wala ka ng pambili ng pagkain mo, di ba? So, you have to balance. You have to balance everything. Okay? And, yes, kuha tayo ng isang card na pwedeng message sa'yo for this month, which is, magic happens when you most expect it. Kahit sabi mong hindi ganun kaganda mang nangyayari ngayon, there's magic. Darating at darating ang magic na yan. Maniwala ka lang and make sure that you have a positive lang yung iisipin mo. Positive attitude, positive behavior. Huwag positive sa kung ano, dun lang sa may behavior and attitude. Huwag sa kung ano-anong masamang bagay. So yeah, ayun, be positive and kaya mo yan. Kaya mo yan, Aries. Kaya mo yan. Again, pin-message is, may mga nangyayari yan kasi may kailangan mabago. And if sa tingin mo hindi mo na kaya, just look back on all the things na feeling mo naging win, na nanalo ka, kung paano ka nakatungtong ngayong buwan na to, ngayong taon na to, at bakit buhay ka pa.
yung mga lessons na natutunan mo before, make sure na you still have those and don't forget those lessons. Okay? So yeah, that's all for me sa lahat ng mga may Aries, Sun, Moon, and Rising. Again, may free will tayo, nasa inyo kung susundin nyo kung ano yung sinasabi ko at kung ayaw nyo, walang problema. May free will po tayo. Yep, that's all for me today. Thank you so much sa mga may Aries, Sun, Moon, and Rising. Bye!